Pagkatapos katayin ng Indiana Pacers ang Boston Celtics sa quarterfinals ng NBA in-season tournament sa Eastern Conference, ang Milwaukee Bucks naman ngayon ang kanilang babanggain upang ang championship ng in-season tournament ay kanilang marating. Pero gaya din ng Boston Celtics, ang Milwaukee Bucks ay talagang naitatag na sa matibay na pundasyon dahil nagmarka na sila sa kasaysayan bilang kampyon. At kung maaari po sana, papindot po ang like, notification bell at subscribe button. Mga batang gutom at uhaw ng kampyonato mula sa Indiana, dumayo sa Milwaukee upang harapin ang mababangis at nanunuwag na mga usa. Semifinals ng NBA in-season tournament at kung sino ang mananalo, babangga sa pangkat ni LeBron para sa kampyonato. First quarter highlights ay salampak sa harap at mukha ang sinapit ni Antetokounmpo mula kay Miles Turner. Gumanti agad si Giannis at inararo ang depensang malapader. Sinundan pa yang muli ng alley-oop dunk ng usang ayaw magpakabog at magpatalo. Nagsisimula nang magwala ang mga usa sa kanilang teritoryo. Pero ang mga batang dumayo ay steady lang sa kanilang consistent na opensa. Ang talaan ng first quarter 29-27, dihado ng 2 points ang Indiana. Second quarter action, talagang ayaw paawat sa pagganti ng dakdak ang binansagang The Greek Freak. At sa kanyang bawat suwag ay humahawan ang depensang ubod ng tarik. Subalit ang Indiana Pacers ay patuloy na humaharurot kahit umaapak sila sa mga tinik. Hirap ang Milwaukee na sila'y pahintuin at mapatirik. At kahit dinumina ni Giannis ang pintas sa kanyang laki, bilis at lakas, Indiana pa rin ang maangas. Kaya natapos ang first half 63-51, Pacers na ang lumalayo at lumalamang. Third quarter highlights, 9 straight points ang itinakbo ng Milwaukee. Kaya after 5 minutes ng third quarter, Indiana Pacers naman ulit ang nalugi. Angat ng 2 points ang Bucks sa triple bucket nito ni Lillard. Pero heto na naman si Haliburton. Ang kumpiyansa at opensa ay hindi pa atras. Nagsimula na namang mangunsume at mambutas. Natapos ang third quarter sa dikit na talaan 94-91. Angat pa rin ang Bucks ng 3 points na lamang. Pagtungtong ng fourth quarter ay hindi takot ang Indiana na bumangga sa mga pader at ang kanilang advantage na bilis ang kanilang pinuhunan upang ang mga usa ay pagurin at mahirapang makahabol. Subalit ang lakas ng The Greek Freak ay parang high intensity na lindol, kaya kahit sino ang haharang at babangga ay tiyak na bubulagta at magigiba. Under last 2 minutes, 117-114, lamang ng tatlo ang Pacers at ang Tyrese Haliburton na kumatay din sa Boston. Ang mga usa ng Milwaukee ay kanyang kinalampag at nilason. At hindi pa nakontento, muling pumasabog ng crucial triple. Kaya ang mga usa ng Milwaukee ay nalumpo at nabulol. Kaya ang Milwaukee Bucks ay wala ng kakayahang mag-ingay na kahit nasa loob sila mismo ng kanilang bakuran at bahay. Tagumpay ang Indiana Pacers na sila'y makatay. At sa dakong kanluran naman, LA Lakers at New Orleans Pelicans ang naglalaban. Subalit first half lang ang maganda at makulay sa kanilang laro dahil ang kalamangan ng LA Lakers napakasangsang at napakabaho. Kaya dediretso na lang tayo sa final score, 133-89. Panalo ang kupunan ni LeBron at sila ang tutuloy sa finals laban sa Indiana Pacers na nangangatay ng bigating kupunan. Kaya magtatagumpay din ba sila na makatay ang pangkat ni LeBron at matanghal na in-season tournament champion? At magagawa din ba ni LeBron at ng kanyang kupunan ang panggugulpi na kanilang ginawa sa taga-Pelicans? Yan ang ating tututukan at susubaybayan. Kung ang Indiana Pacers ay tambakol din ba ang magiging ulam? Ito rin ang ating aabangan.